Dahan-dahan na ngang lumapit ang isang wangis ni Saiko kay Rigor at agad nakipagbanatan ng kaliwat kanan na sunto, roundhouse kick at round kick. Para kay Rigor ay parang ganun lang din ang ensayo nila ng kanyang ninong sa tuwing nag-i-sparring sila. Sa katunayan, tila walang awa sa kanya ang kanyang ninong kapag oras ng ensayo. Kung sipain siya nito ay minsan inaabot ng 3 araw hanggang 1 linggo bago humupa ang pasa at pamamaga. Ayon pa kasi sa kanyang ninong, pasa at bugbog lang iyon. Walang kwenta kung ikukumpara sa pinsalang ibibigay ng isang aswang na kalaban kung totoong laban na talaga ang kanilang kaharapin. Sa dalas ng kanilang pag-iensayo sa pag-i-sparring, ay natutunan na rin ni Rigor ang makipaglaban ng maayos at mabasa ang bawat ataking gagawin ng kalaban base sa galaw ng balikat. Kaya itong mano-manong laban nila ni Saiko ay tila ensayo na lang sa kanya. Ang hinihintay niya ay ang pagpapalabas noon ng kakaibang kakayahan. Noong mapansin ni Saiko na wala siyang naikukonektang atake kay Rigor, ay medyo nakaramdam na siya ng gigil. Tuloy-tuloy ang wasiwas niya noong kanyang kanang kamay na may kakaibang sandatang tumubo. Panay pa rin ang ilag ni Rigor at napakaliksi nitong kumilos kumpara kay Saiko. Pero noong muli siyang umilag ay hindi niya napaghandaan na gagamitan siya ng isang tigalpo mula sa kaliwang kamay. Sapul si Rigor sa dibdib. Pero imbis na tumalsik lang ng diretso pa atras, ay ipinadyak niya ang paa paitaas. Kaya nakapag-backflip pa siya sa ere at noong bumagsak sa lupa, ay nakatayo pero nakapayukong posisyon. Naramdaman niyang nanikip kaunti ang kanyang dibdib, kaya pilit niyang inuubo. At noong dumura ay dugo ang lumabas. "Malakas ang tigalpo mo, kuya. Ayos yan. At least alam ko na ngayon na mas kailangan ko pang mag-ingat." Habang nagsasalita si Rigor ay napansin niyang gumagalaw ang labi ng kalaban at tila may ginagawa rin ang mga daliri. Narinig niya na lang ang sigaw sa kanya ng kanyang ninong. "Rigor! Bantayan mo ang mga lumilipad na bato sa may likuran mo!" Paggalingon niya ay napakaraming ang bato ang sumirit sa hangin patungo sa kanya. Kaya naman, agad siyang nag-side flip, saka nag-backflip ng 2 beses para mailagan ang mga bato. Lahat ng iyon ay tumama sa kalapit na puno. "Ayos! So, ito na ang oras para gumamit ng kapangyarihan. Akala ko makikipagsuntukan ka lang ng mano-mano sa akin eh." Wika ni Rigor at dumampot ng maraming maliliit na bato. Binulungan niya iyon ng orasyon at pinitik patungo kay Saiko gamit lang ang hinlalaki. Akala ni Saiko na normal na pagpitik lang iyon, kaya hindi siya umilag at hindi rin sinalag. Pero laking gulat niya noong magdugo ang kanyang balat. At bumaon pa ang ibang maliliit na parte ng bato sa kanyang balat. "Paanong nangyaring?" Hindi niya na ituloy ang sasabihin noong makitang may 3 pang magkakasunod na bato patungo sa mukha niya. Mukhang sa bibig papatungo ang 2 at 1 sa noo. Kaya agad siyang kumumpas at sinalubong ng tigalpo ang mga batong iyon. Nagkadurog-durog naman iyon sa ere. Muling umusal ang orasyon si Rigor, pero doon niya ibinulong sa hawak niyang espesyal na itak. Saka siya sumugod ng buong lakas kay Saiko. Sunod-sunod at talagang buhos ang puwersa sa kanyang bawat pagtaga. Kaya naman unti-unting nababaklas ang maliliit na bahagi noong mahiwagang sandata na nasa kanang kamay ni Saiko. Isang malakas na puwersa ng diretsyong sipa ang ibinigay ni Rigor sa kalaban. Kaya bumalandra iyon pero hindi natumba sa lupa
dahil tumama sa isang malaking puno. Papaalis pa lang sa puno si Saiko, pero dalawang magkasunod na tigalpo ang ibinigay ni Rigor, kaya napadura rin ng dugo ang lalaki. Kumumpas sa hangin ang lalaki at nagkaroon ng itim na usok ang paligid nito. Muling dumampot ng maliliit na bato si Rigor na gagamitin niya sa malayuan para malaman kung nasaan banda ang kalaban. Hindi naman masyadong malawak ang sakop ng itim na uso, pero halos 3 dipa rin at mabilis iyong lumalapit sa kanya. Agad niyang pinitikan ng maliliit na bato ang lahat ng bahagi, sabay patong sa isang bato at tumalon papunta sa sanga ng isang puno. Tuloy-tuloy sa paglapit ang uso, pero napansin na ni Rigor ang mga patak ng dugo sa lupa. Kaya may ideya na siya kung nasaan banda ang kalaban. Doon na siya tumalon mula sa sanga ng puno, sabay backflip sa ere. Pagkabagsak niya ay naroon siya sa likuran ni Saiko. Mabilis niya iyong tinagpas ng itak mula sa kanang balikat, pahiwa sa kaliwang bewang. Napaliyad iyon sa sakit, pero agad ring nagwasiwas ng sandata. Hindi tinamaan si Rigor dahil nakapaupo siya noon. Mula sa posisyong nakapaupo ay buong pwersa niyang isinaksak ang itak sa dibdib ng lalaki dahil nakaharap na iyon. Napaungol iyon at agad nawala ang nakapalibot na uso. Sabay tinadyakan niya ng malakas. Tumilapon iyon paatras at noong bumagsak sa lupa ay naging uso na lumipad patungo naman sa orihinal na katawan ni Saiko. Ibig sabihin, ang duplicate ang kinakalaban ni Rigor. Sa bahagi naman ni Mang Magno ay natuwa ito. "Magaling anak! Natalo mo ang duplicate niya!" Nagulat si Mang Magno noong kumpasan siya ng kamay ng lalaki at biglang may itim na usok na hugis lubid ang pumulupot sa kanyang leeg. Masakit iyon at mahapdi, kaya napapasigaw siya sa sakit. Dali-dali namang dumampot ng maliliit na bato si Rigor at patakbong sumugod habang panay ang pitik noon sa kalaban. Hindi iyon magawang masalag ni Saiko dahil nakatuon ang dalawang kamay niya sa pagkontrol ng enerhiyang ginagamit niya para sakalin si Mang Magno. Agad lumapit si Rigor sa lalaki, pero may isa pang guhit ng itim na usok na papalapit sa kanya at agad pumulupot sa kanyang leeg. Panay ang tagpas roon ni Rigor gamit ang itak, pero walang epekto. Nararamdaman niya ang sakal, pero wala siyang tinatamaan sa kanyang pagtaga. Pinilit niyang ihakbang ang mga paa para makalapit kay Mang Magno. Nagsalita si Saiko. "Akala niyo ba? Ganon-ganon lang kadaling matalo ang katulad ko? Natalo niyo nga ang anino ko, pero kung iisipin yung pati ako ay ganon kadali, nagkakamali kayo. Hindi mga pipitsuging antingero ang makakatalo sa akin. Baka matanggap ko pa ang pagkatalo kung iyong sinasabi nilang babay lang lino ang makakatalo sa akin. Pero malabo na maging kayo." Suminya si Mang Magno kay Rigor na lumapit pa para makapaghawak sila ng kamay na madali namang naintindihan ng inaanak. Noong magkalapit na ang dalawa ay agad na nga silang naghawak ng kamay at magkasabay na kumumpas paturo kay Saiko. Muli silang nakapagpalabas ng malakas na tigalpo na pumutol sa itim na uso. Tumalsik rin papaatras si Saiko. "Anak, tara na!" sigaw ni Mang Magno, kaya agad na rin kumilos si Rigor at magkasabay na silang tumakbo papalapit kay Saiko. Pagkalapit ay hinawakan kaagad ni Mang Magno ang kamay ni Saiko na may mahiwagang sandata, sabay saksak ng jungle bolo sa tagiliran noon. Si Rigor naman ay tumalon ng mataas at sumakay sa balikat ni Saiko at pinagbabayo niya ang ulo gamit ang siko. Pagkabunot ni Mang Magno ng punyal ay isinaksak niya naman iyon sa hita ni Saiko, kaya napaluhod sa sakit ang lalaki. Hindi rin makaporma dahil nahihilo siya
sa bawat malalakas na bomba ng siko ni Rigor sa tuktok ng kanyang ulo. Kinapitan iyon ng mahigpit ni Rigor sa mahabang buhok, sabay talon sa may likuran, at buong pirsang pinihit palikod ang ulo, kaya nabali ang buto noon sa leeg. Pagkabagsak sa lupa ay nakita nilang tila nagliliwanag ang kulay dilaw na pendant na kwintas noon. Tapos nanginig ang buong katawan ni Psycho na tila ba muli itong mabubuhay. Kaya muling binunot ni Mang Magno ang jungle knife niya na nakabaon pa sa hita ng lalaki. Binulungan iyon ng orasyon sa kabuong pwersang isinaksak sa gitna mismo noong pendant ng kwintas na nasa dibdib ng lalaki. Basag at nadurog ang tila salamin na pendant at lalong nangisay si Psycho sa pagkakabao ng punyal sa gitna ng kanyang dibdib. Hindi pa nakontento si Rigor, ikinumpas niya ang kamay sa noo ng lalaki. Pero ang hintuturo na lang ang nakatutok na tila ginawang dulo ng baril. Saka nagpakawala ng malakas na tigalpo. Doon na nadurog ang bungo ng lalaki na nayupi ang ulo. "Tama na yan, anak. Sa tingin ko, patay na talaga yan." Hinila ni Mang Magno ang katawan ni Psycho patungo sa bahaging may masukal na mga talahib at doon iniwan. Samantala, sa bahagi naman ng City Council Mansion, pagkabalik roon ni Lino ay naroon na si Kulas, nakatayo lang sa harapan. "Kumusta ang naging laban mo, Bay Kulas?" "Ayos lang, Bay Lino. Ano, papasukin na ba natin ang mansyon na yan?" "Saglit lang. Maghintay muna tayo sandali na may dumating na mga kasama natin. Mahirap kung wala tayong reinforcement. Hindi natin alam kung anong meron sa loob at kung anong darating sa labas kung sakaling nasa loob tayo." "Oh, tama ka. Sige, magmerienda muna tayo. May ilang pirasong biskwit pa ako rito. Kumain na ako ng 2 tipak. Tapos tinulakan ng tubig. Ayos na yun para malamnan ang sikmura at hindi manghina." Okay sige. Akin na pala yung tubig." Wika ni Lino. Matapos makainom ng tubig ay nakita nilang paparating naman ang mga tauhan ni Benny na sina Narita, Portia, Sahara, Lafarge at Lance. "Ano, kumusta ang roving nyo sa paligid?" "Malinis na, Sir Lino. May ilang natirang infected. Itinumba na rin namin." "Ano nang balak mo?" "Papasukin na namin ni Kulas ang loob ng City Council Mansion. Kailangan isa sa amin ni Kulas ang makarating sa rooftop para makuha ang mutagen virus na nakakabit sa missile na nakatarget naman papunta sa Santa Barbara." Sabi naman ni Lance, "Sir Lino, sasamahan ko na po kayo sa loob. Wala sa inyo ang may dalang baril eh." "Paano kung may mga di-baril na kalaban roon? Wala kayong backup?" Sabi naman ni Sahara, "Sir Lino, tama po si Lance. Kaming 4 na ang maiiwan sa perimeter ng City Council Mansion. Isama niyo na si Lance sa loob." "Okay, sige." Pagsang-ayon pa ni Lino at naglakad na nga silang tatlo, nina Lance at Kulas patungo sa main entrance ng nasabing gusali. Ang natirang 4 naman ay lumayo kaunti para magbantay sa perimeter. Sa gusali naman ng City Council Mansion, makikita ang malalaking hamba ng pintuan at bakal na pinto. "Anong plano mo rito, Bay Lino? Mukhang matibay ah." Tanong ni Kulas. "Kulas, nakikita mo yung gumuguhit na kuryente? Hindi yan normal na kuryente. Mukhang mula iyan sa kanilang mga eksperimento na kayang pumatay ng mas mabilis sa sino mang humawak o madikitan yan." Dumampot ng isang sanga ng kahoy si Lance at inihagi sa pinto. Pagkadikit lang noon roon ay agad nagliyab at naging abo. "Anak ng pating! Hindi nga yan pangkaraniwang kuryente lang. Delikado pala talaga yan masyado." Wika ni Kulas. Saglit na nag-isip si Lino bago nagsalita. "Alam ko na, Kulas. Tara, sumama muna kayo sa akin sa unahan." Wika ni Lino at sumunod naman sa kanya ang dalawa. Pagkarating sa unahan ay naghanap si Lino ng mga maaaring ibato
Nakita niya ang malalaking bato sa unahan. 3 iyon. Tapos sa di kalayuan ay may mga truck na abandonado. Kulas, ganito ang gawin mo. Paugain mo muna ang lupa. Iyong malakas talaga. Pero i-focus mo sa paligid ng City Council Mansion Building. Tapos iangat mo sa ere ang mga truck na yan gamit ang mga ipo-ipo mo. Saka mo ibato sa gusali. Pagkatapos naman ay saka mo iangat sa ere ang 3 mga bato na yan at ibato mo sa mismong pintuan. Ha? Sigurado ka dyan, Bailino? Hindi ko kaya yan. Unang-una, ang lalaki ng mga truck na yan. Hindi ko na yan kayang iangat. May karga pa yata yan na bato eh. Tapos, maski ang mga batong iyan, ay baka isa lang ang maiangat ko. Sabi naman ni Lino, kaya mo yan, Bay Kulas. Hindi nga, Bay eh. Masyado yung mabigat kumpara sa kapangyarihan na meron ako. Paanong gagawin ko? Sabi namang muli ni Lino, simple lang, tanggapin mo ito. Wika ni Lino sabay hawak sa magkabilang balikat ni Kulas at nagpasa ng kapangyarihan. Kitang-kita ang guhit ng puting kuryente mula kay Lino patungo kay Kulas. Napaluhod si Kulas at sumisigaw sa sobrang sakit. Sabi naman ni Lance, Sir Lino, ano pong ginagawa mo sa kanya? Sabi naman ni Lino, di binibigyan ng kapangyarihan, nakakailanganin niya para iangat lahat ng yan. Baka po hindi niya kayanin ang pinapasa mo. Nangingisay na siya at sobrang nasasaktan. Lance, huwag mo minamaliit ang kakayahan ng isang batikang babaylan. Hindi mo ba alam na isang babaylan si Kulas? Nauna siya naging babaylan sa akin at mas malakas siya kumpara sa akin noong panahong aktibo pa siya. Kulang lang sa paggising ang katawan nito kaya bumaba ang kargang kapangyarihan. Parang baterya lang din ang sasakyan. Kapag na-stack ng matagal at hindi nagagamit, ay bumababa ang capacity ng kuryente na kayang ma-store. Kaya ito ang ginagawa ko sa kanya. Binubuhay ko ang kanyang espiritual na kakayahan hanggang sa dulo. Ang kailangan niya lang gawin ay tiisin lahat ng sakit. Bay Kulas, ilaban mo lang ang katawan mo. Huwag kang susuko. Tanggapin mo lahat ang ibibigay ko sa iyo. Bay Lino, baka hindi ko na kayanin. Alam kong kaya mo pa, Kulas. Huwag kang mag-alala. Nakamonitor din sa'yo si Ermitanyo, ang gabay ko. Siya ang magsasabi kung hindi mo na kaya. Patuloy lang si Lino sa paghawak sa balikat ni Kulas. Habang nakakapit rin si Kulas sa 2 braso ni Lino. Makalipas ang ilang minuto ay bumitaw na si Lino. Bumagsak si Kulas sa lupa nang nakapadapa. Lance, pahingi niyang tubig na dala mo. Iniabot naman iyon ni Lance. Bay Kulas, magtubig ka muna Dahan-dahang tumayo si Kulas. At noong tumayo iyon ng tuwid ay nakita nilang nagliliwanag na ng puti ang mga mata. Napangiti si Lino sabay sabing, di ba Lance? Nakita mo na ngayon ang sinasabi ko. Nasa 3 antas na ang kaya niyang ibigay na tigalpo. Magkalibel na kami uli. Sabi naman ni Kulas, ewan ko sa'yo, Lino. Kung paano mo isagad ang sarili mo sa laban, ganun din ang ginawa mo sa akin. Ayoko niyang tubig. Simulan na natin ang ating trabaho rito nang makauwi na tayo. Nagsasawa na ako sa environment ng lugar na ito Puro na lang mga patay na infected ang nakikita ko. Abandonadong lugar. Parang war zone palagi Okay, sige Bay Kulas. Simulan mo na. At nang pare-pareho na tayo makapagpahinga ng matiwasay. Pero buhay ha. Lumuhod na sa lupa si Kulas at inilapat ang 2 kamay. Sabi naman ni Lino, Lance, umupo ka na rin sa lupa. Matutumba ka kung mananatili kang nakatayo. Magpapauga tayo ng lupa. Okay sir. Wika ni Lance at agad nakapaluhod sa lupa habang nakatutok pa rin ang baril sa unahan. May binanggit lang si Kulas na ilang mga kataga at nagsimula na ang marahas na pag-uga ng lupa sa kanilang harapan. Hanggang sa may gusali ng City Council Mansion, maikukumpara sa magnitude 8 ang yanig ng lupa na ginawa ni Kulas. Matapos noon ay tumayo na siya at itinuro ang mga truck sa paligid. Makikitang nag-uugat na ang mukha ni Kulas
na halatang nabibigatan rin sa binubuhat niya. Si Lino naman ay pumorma na rin, nakaangat ang kamay sa ere. Noong ibato ni Kulas ang mga truck patungo sa gusali, ay sinabayan rin iyon ni Lino ng kumpas at may sumunod na malalaking guhit ng kidlat na tumama sa mga sasakyan. Kaya nagsisabog ang mga iyon noong tumama sa dingding ng gusali. Nagkabasag-basag ang mga salamin, pati ang mismong dingding, ni hindi nakakailangan dumaan sa pintuan dahil nagkaroon na ng malalaking butas ang dingding ng gusali. "Isunod mo na ang bato, Bay Kulas!" wika ni Lino. Muling ikinumpas ni Kulas ang kamay sa 3 malalaking bato at isa-isang ikinumpas paturo sa pintuang bakal. Unang bato pa lang ay wasak na ang pintuan. Pero inubos ni Kulas ang 3 bato sa pagtira hanggang sa pinakaloob ng gusali. Maririnig ang mga nagsisigawang tao sa loob. Sabi ni Lino, "Lance, may granada ka ba dyan?" "Oo, Sir Lino." "Ano yan?" Ito ba? Smoke grenade." "Yan na lang, akin na yan. Ganito ang gawin mo. Nakita mo yung electrical room sa likuran ng gusaling ito? Hagisan mo ng 2 granada para mawalan ng kuryente sa loob at baka sakaling mawalan din ng power source ang missile nila at hindi na mapalipad." "Copy that, Sir Lino." Sagot ni Lance at agad tumakbo sa likuran. Pinindot ni Lino ang comb. "Hello, Roulette. Do you copy? Update natin dyan. Balita sa Ano nang update natin dyan? May balita na ba tungkol sa missile? Nakita mo na ang control system?" "Hindi pa, Lino." "Anong hindi? Alangan naman hindi yun computerized." "Oo, Lino. Maaring computerized nga yun, pero naka-analog version. Single trigger lang yun. May sariling power source at iisa lang ang control switch na maaaring nasa bulsa ni Damian." "Roulette, kung sakaling masira ko ang control button noon, ay hindi na iyon mapapasabog pa?" "Pwede pa rin, Lino. Manual. Pipindutin sa mismong platform, iyong pinagpapatungan noong missile o iyong kanyang original launcher." "Ano ba yan? Napakakomplikado pala. Sige, salamat, Roulette." "Walang anuman, Lino. Mag-iingat kayo sa laban niyo sa loob, ha?" Sagot naman ni Roulette at pinatay na ang comb. Si Lino naman ay sumenyas na kay Kulas na pumasok sa loob. Pagkarating pa lang nila sa may pintuan ay agad umulan ng bala at may 2 granada pang inihagis sa kanila. Kaya mabilis nagsitalon papabalik sa labas ang 2. "Mga hayop na yun! Buhay pa pala! Akala ko naipit na ng bato eh!" wika pa ni Kulas na naiinis. Sabi naman ni Lino, "Eka lang, Bay Kulas. Hintayin natin si Lance. Siya ang may baril eh." "Oo, sige. Tama ka, Bay." Pagsang-ayon pa ni Kulas. Ilang saglit pa ay narinig nila ang 2 pagsabog sa may likuran at maya-maya papabalik na sa kinaroroonan nila si Lance. "Ang sweet nyo naman, Sir Lino at Sir Kulas. Hinintay nyo pa talaga ako?" Sabi naman ni Lino, "Sira, anong sweet ang sinasabi mo dyan? Pinaulanan kami ng bala sa loob, kaya kami lumabas agad. Wala naman kaming baril, kaya hinintay ka na namin." Anong gagawin ko, Sir Lino, kung napakarami pala nila dyan na may mga baril at granada sa loob?" "Ganito ang gagawin natin, makinig ka. Gagamitin ko ang shield ko, pero i-open ko ang papalabas na puwersa. Ibig sabihin, kahit nasa loob ka ng shield, ay makakapagpaputok ka ng baril papalabas. Pwede kasi iyong baliktarin ang function. Tapos ikaw naman, Bay Kulas, panatilihin mo nakabukas ang iyong poder at gamitin sa unang antas ang espiritual na paningin para makakita ka sa dilim. Ikaw ang magsasabi kay Lance kung nasaan banda ang mga kalaban." Sabi naman ni Lance, "Sir Kulas, marunong ka ba sa analog clock positioning? Yung halimbawa, nasa harapan natin ang kalaban, 12 o'clock yun. Kapag nasa likod naman ay 6 o'clock. "Oo, marunong ako nun." "Di sige, ganun ang gagawin nating navigation at target system, ha?" "Okay, sige, tara na." Nauna na nga si Lino sa paglalakad, papasok sa City Council Mansion. Bago pa siya makatapak sa loob na bahagi ng pintuan, ay muling umulan ng bala.
kaya agad niya na rin inihagis papasok ang 2 smoke grenade. Pero nagpatuloy pa rin sa pagpapaputok ang mga bandido na nasa loob noon. Kaya agad na rin nagtaas ng kamay niya si Lino at may nabuong pabilog na shield sa ibabaw nila. Sabi naman ni Lance, "Sir Lino, ang astig ng kapangyarihan mo. Para kang nagpayong sa gitna ng malakas na ulan." Sabi naman ni Lino, "Mamaya ka na pumuri, magpaputok ka na." "Ha? Paano ako magpapaputok? Wala pang sinasabing direksyon sa akin si Sir Kulas." Sabi naman ni Kulas, "Nasa harapan lang natin sila. 12 o'clock, nasa ground level." Agad nagpaulo ng bala niya si Lance. "Sa kaliwa naman, Lance. 10 at 11 o'clock, 8 silang naroon." "Oh, tama na yan. 2 o'clock naman. Tapos 3 o'clock. 12 o'clock uli, pero sa railings ng mezzanine floor." Nagtuloy-tuloy sa pagbaril si Lance at hindi pinapansin ang kislap ng mga bala na tumatama sa pabilog na shield na ginawa ni Lino. Noong matapos ang putukan ay sinabi ni Kulas, "Bay Lino, nakikita mo rin ba sila?" "Oo, Bay Kulas." Biglang inalis ni Lino ang shield. "Lance, manda ka sa mano-manong laban." Tapos nauna nang sumugod si Lino dahil may nakita siyang 3 kalalakihang mga nakamaskara ng bungo at nakabody armor. "Lance, mano-mano na ito. Mag-iingat ka ha." Wika din ni Kulas at sumugod na rin patungo sa unahan. Pagkalapit ni Lino sa unang kalaban ay isang napakalakas na suntok ang kanyang ginawa. Pero nagulat siya noong salubungin ng lalaki ang kanyang suntok. Naka-magnetic gloves pala iyon, kaya nagawa noong sanggain ang suntok ni Lino. At pareho silang tumalsik papaatras ng magkahiwalay. "Anak ng... ang lakas noon na!" Wika ni Lino. Sabi naman ni Ermitanyo, "Lino, gumagamit siya ng kakaibang sapin sa kamay, kaya siya malakas." "Oo, napansin ko ngayon, Ermitanyo. Magnetic gloves ang tawag noon. Merong ganoon si Magnus, bigay ni Rafael. Ang lakas pala noon, nangimay ang kamay ko eh." "Sige Lino, kargahan natin ng 100% ng kidlat ang mga kamao mo. Tapos 100% naman ang kyanite sa balat mo sa buong katawan, bilang kabal na proteksyon para sa sugat." "Sige Ermitanyo, salamat. Mukhang pareho ko ang kailangan ng 2 yan. Ito pa lang ang simula ng totoong labanan para sa huling sagupaan dito." "May tiwala ako sa iyo Lino. Nakakayanin mo lahat ng kalaban rito. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa huli ay makakasama mo ako. At mukhang matagal mo na rin naman yang alam." "Oo Ermitanyo, tama ka. Kaya salamat." Sagot ni Lino at tumayo na para muling harapin ang isang nakamaskarang kalaban na gumagamit ng magnetic gloves at steel-made body armor. Pansamantala po muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 300. Patindi na ng patindi ang sagupaan at nasa huling bahagi na tayo ng labanan sa Vinictican City. Sana ay magtagumpay sila nang wala nang madagdag pa sa mga kasamahang nasawi. Salamat sa inyong pag-antabay ha, kahit medyo natatagalan ang upload. Sa mga nakakapakinig nito, favor naman sana, baka pwede nyo akong tulungan sa aking FB page na magkaroon ng followers. Katotohanan at Misteryo 2.0 ang pangalan. Nasira kasi yung una. Mukhang may nagre-report palagi, kaya lilipat tayo sa kabila. Salamat po ha sa may mabubuting puso na tutugon sa aking paghingi ng tulong. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.